Mga kadyan, kaya si Sir, galing pa ng Sampaloc, Manila. Dangwa, dinayo tayo dito. So, nakita yung vlog natin na yung DCTF ay pinapalitan. Pakita ko yung itsura ng DCTF kung bakit pinapalitan. So, ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng timing belt na rin. So, ang pagpapalit ng timing belt, hindi basta-basta, lalo na EcoSport. May special tools tayong gamit dyan. Tapos yung DCTF, merong nakatago kung saan nilalagyan ng DCTF. Kaya nga merong lagayan yan dahil pinapalitan. Ibig sabihin, meron siyang breather dyan at doon dinadaan yung DCTF. So, makikita naman natin difference yung bago at saka yung luma. Pakita ko mamaya. Kasi iba ayaw talaga magpalit mga kadyak kasi sabi nila di pinapalitan. Pero tignan nyo naman yung kulay niyan. Tsaka kulay ng bago. Yeah. Buksan mo naman para makita na kailangan pinapalitan talaga. Ayun. Ayun ayun. Dito yan, lino. Parang coconut oil. Ayun. Compare naman natin dito. Balik mo. Kaso lang medyo may kamahalan talaga yan. Pero okay lang. Yan. Pinapalitan talaga. Kumbaga parang sa langis ng makina na natin, gumagalaw ang makina. Itong transmission, gumagalaw din yung mga gear doon. So, nagkakaroon ng dumi, nagkakaroon din ng maninipis na ribaba, kaya nagdudumi yan. Ayan. Sabay na rin natin yung kanyang, yung kanyang timing belt. Ayan, may mga crack na rin. Mabuti si Sir maagap, 70,000 na. Pero hindi niya nahinayaan niya, may crack. Anytime yan, pagka napersa yan, biglang mapuputol yan. Mainit So, delikado, may mga crack na. Pagka baklas natin ito, hindi basta-basta, may ginagamit tayo mga tools. Timing tools kung tawagin yung mga yan. Para hindi mawala sa timing. Gumamit ng ganyang timing tools tapos dito lang tayo nagbase sa top dead center sa may spark plug. Medyo alanganin. Mas maganda pag may gamit tayong timing tools. Kasi eksakto yan. At least hindi tayo maliligaw. Malayo, isa pa. Ayun. Pagka nailagay natin yan na setup natin, sakto yan. Hindi nagagalaw. Oops. Ganda. Sige pa, isa pang ito. Isa pa. Oo. Oh, sandali. Sige, tutup pa. Konti. Malayo. Malayo. Op. Dandan ko. Yun. Konti pa. Konting-konti lang. Sumobra. Balik konti. Yun, kasi balik konti. Konting-konti lang. Sumobra. Pabalis. Konti lang. Konti pa. Ay, dapat na. Paano natin? Ayan. Naka-timing yan. Nakalapat. Yan. Para hindi gagalaw. Para pag kinalis natin yung belt, hindi gagalaw yan. Ayan. So, ayan. Ayan mo. Ayan. Lagyan natin ang timing pig naman doon sa dulo. Para sure ball yung gawa natin. Doon sa ilalim dyan. Meron dyang, ayan, maliit na screw. Number 10 lang yan. Tatanggalin natin yan dyan. Para mas-set up natin na top dead center. So, minsan hindi mo makukuha agad yan. Pero pwede mong i-adjust yung crankshaft. Para may pasok mo ng todo sa loob. Yan. Pagka hindi pumasok sa loob, i-adjust mo lang ng konti yung crankshaft. Pabalik. Pwede nang tanggalin yung yan. Tensioner mark. Pagka ganyan. Masagat mo. Sumagad na? Okay. Pwede alisin tensioner. Tensioner mo. Ikot ka pa? Hindi na.
Tensioner muna. Ayan, si sir. Walang 5 minutes, nasa Banawi na ako. Dito, pinili ko pa yung isang oras. So, para pumunta dito, sir, na. Ayan, may crack na. Yan, sure bull yan, mga kadyak ko. Pagka, kaunting panahon na lang, mapuputol yan. Pag mabigla pa yung apak mo. Tapos, umiinit-init pa to. Siyempre, umiikot eh. Yung, halos crack lahat. Mabuti si sir na isipan niya at maagap din. Huwag natin pabayaan. Usually, nagpapacheck tayo mga kadyak, 40,000, ipacheck na natin, 60, pero pinapalitan natin ito, yung ang timing belt, 60,000 kilometers, nagpapalit na tayo. So, from time to time, sabihin natin, ay wala pang 60, pero kailangan nyo pa rin ipacheck kasi minsan, pag nag-stock yung sasakyan natin, di ginagamit, lumulutong yan, katagalan. Halimbawa, umabot ng 5 years, tapos ang tinakbo lang ay 20,000. Umabot ng 10 years, 20,000 lang natakbo. Mga kadyak, magkakarak pa rin yan. Lulutong yan. No? So, mahalaga magpapacheck. Okay. Ha? Itong tensioner ni sir. Binibiling ko rin na hindi basta-basta pinapalitan to. Medyo may kamahalan kasi ito mga kadyak. No? Around 4,000 plus din to ang isa. Tumatagal naman ito. Sabihin natin na 150,000, matagal pa ito. No? Hindi naman basta iingay yan. Pero kung may budget kayo, pwede rin naman isabay-sabay nyo. Mas mahal ito. No? So anyway, ibabalik lang natin. Gamit tayo ng tools din natin. Yan. Ibabalik natin yung ating tensioner bearing. Hindi basta-basta ayun, dumating na yung ating IT. Akala ko may dala ng t-shirt. Wala pa pala. Ito, yun yun. Tapos suksukan lang natin. Yan. Ayun, ayos na. Ganun lang. So, babalik na lang natin mamaya. Naghihintay pa naman tayo ng parts ni sir. Ayun. Sinabay na rin natin yung kanyang throttle. Never pa daw ito nalinisan. Ilawan mo ha. Ilagay mo ilaw. Ayun, grabe. Nagkokos ito ng low power, mahina ang hatak din. Pagka ganyan, grabe. Ayan, gabuhok lang yung niyan eh. Yung gap niyan, pero pagka ganyan, barado. Mahina rin yan humatak. Mamaya gaganda hatak nito. Mga kadyak, linis na. Kanina, grabe. Ang dumi. Ayan, linis na. Ayan. So, ingatan nyo lang na wag galawin yung tinatawag na butterfly, no? So, galaw-galawin yan. Tamang linis na spray. Parang dun sa may sulong. Wala na. Kaya sige. Yan, okay na. Napalitan rin natin ang DCTF. Ayos na yung kanyang timing. Start na natin. Magkaalaman. Diba? Ikaw na sa? Ay, ikaw na sa? Mark, start mo. Start natin. Mark, pindutin mo muna. Huwag mo napakan yung brake. Pindot. Tapos tsaka start. Yun mo muna. Pindot. Ayan. Tapos sapak ang brake. Tapos start. Yun. Yan. Pagka nasa timing tayo, one click yan. Tsaka yung pino na. Yun. Mas pipino yan kasi nilinisan natin yung throttle. Yung timing, sure ball tayo niyan. Pagka nag-start, one click agad. Okay yung time niya. Gumagamit naman tayo ng timing tools kaya hindi tayo naliligaw. Okay na. Ayan. Babalik na lang daw si sir para sa flashing ng kanyang coolant at saka yung brake naman sa susunod. Okay. Ayan si sir. PMS naman. Kanyang sasakyan. Palit lang tayo ng langis. Police synthetic ang nilagay natin. Naglinis tayo ng throttle body. Linis tayo ng preno. Check natin mga lahat. Yan pagka nag-PPMs tayo. Chine-check natin yung pwede natin ma-check. Kagaya kanina hindi ko na nakuha na i-vlog, no? So chinek namin yung ganitong hose nung isa. Nako, basag na pala, no? Sa ilalim. Ang tawag dyan, may crack na tapos may singaw na. So nagkokos yun ng low power dahil nga may hangin yan na kailangan.